Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. So pag-uusapan natin sa update na to ay may kinalaman nga po sa testament ng kasal na kung saan ay viral at pinag-uusapan ngayon sa social media. May katotohanan nga to mga kakimpaw na ko yan pag-uusapan natin mamaya. Kasama na din ang iba pang mga ganap kina Kim and syempre kay Paolo Abilino ngayong araw po ng Sabado. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Mila Carillo, sabi niya syempre naman sana matuloy na ang kasal ng Kim Pao, matagal nang naghihintay na totoo na ito. Tanggapin mo Kim si Pao sa buhay mo, matagal nang pinaghihintay mo si Pao. Happy kami mga senior fans, solid na mahihatid ka na ng daddy mo sa altar. Bahay Dalanginan, have a nice day. Todo support lang kami hanggang dulo. Thanks God, gabayan kayo ni Lord. Kim Pao, ito na ang pangarap ni Pao. Walang kokontra, Kim Pao, mabuhay kayo. Ang tadhana na ang lumapit sa inyong kasal. Ang support, nandito lang kami sa paligid nakaabang. God bless always forever, Kim Pao fans. Solid senior, tapatiwala lang tayo sa Kim Pao. Maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Mila Carillo, yes, tama po kayo dyan, ano? Ang tagal-tagal pong naghintay ni Paolo Abilino para po sa yes ni Trinita Princess. Pero syempre, hindi po natin masisisi si Kim kung bakit hindi po siya mabilis mag-decide dahil pinag-aaralan at pinag-iisipan niya po talaga yung bawat magiging hakbang niya. Kasi one time lang to mga kakimpaw eh. Ang dami po kasing nakasalalay. Andiyan yung mga brand endorsement niya na kung saan sobrang daming umaasa po sa kanyang pangalan. Kaya hindi siya basta-basta makapag-decide ng agaran mga kakimpaw. Kaya talagang pinag-iisipan niya pong mabuti kung dapat na ba siyang mag-settle, di ba mga kakimpaw, na siyang naiintindihan naman natin bilang isang babae. Since marami nga pong endorsement, syempre mga kakimpaw, may mga kontrata dyan na hindi mo pwedeng labagin, 'di ba? Yan yung importante mga kakimpaw. Kaya marahil nag-aantay si Paula Abilino ng ilang taon kay Chinita Princess. Pero may mga lumalabas mga kakimpaw na balita ha, at yan ang tatalakayin at pag-uusapan natin mamaya. So maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Mila Carillo, God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga po dito sa Kim Chu na very relevant. Konting galaw at kilos lang, viral at trending agad. Headline po agad ng mga media. Ayon kasi dito sa post ni Lice, napaka-relevant talaga ni Kim Chu sa dami nila dyan. Siya talaga ang naka-headline. Kaya di maka-move on mga fans ng mga ex-partner nila eh. Ibang kasikatan niya ngayon. Mula noon hanggang ngayon naman mga Kimpaw, sikat at talagang pinag-uusapan lagi itong si Kim Chu, di ba? Simula pa lang niya sa showbiz, headline na po lagi yan at hindi naman nagbago yon in 20 years. Headline at headline pa rin siya. Kung baga ay talagang hindi po siya nalaos mga Kakimpaw. Unlike sa mga kasabayan po niya na nawalan na po ng career. Pero si Kim patuloy pong namamayagpag mga Kakimpaw. Kaya nga po naiinggit yung ibang mga kasabayan niya na buti pa si Kim Chu hindi siya nalalaos. Yun ay dahil marunong siyang makisama at marunong siyang makibagay. Thankful din siya sa mga taong nakakasalamuhan niya sa kanyang trabaho dito sa showbiz industry. Yun yung isang sekreto. Samantalang nag-viral naman sa social media ito naging statement po ni Paolo Abilino mga kakimpaw, kaya po siya ay masyadong private na tao. Privacy is power nga mga kakimpaw. Ayon nga dito sa statement ni Paolo, people become more private as they grow older. Correct mga kakimpaw. Bakit nga ganun ano? Sabi pa dito, kaya naman what you see is what you get ang atake nila ngayon. So yan tama mga kakimpaw. Bakit nga kaya habang tayo tumatanda, mas pinipili nating tahimik, pribado ang buhay, 'di ba? Kasi tayo ay nagmamature, unlike nung mga tayo ay kabataan pa, 'di ba? Masyado tayong mabokal. Pero ngayong mga 30s, 40s,
Ewan ko ba kung bakit ganito mga kakimpaw na mas pinipili nating maging pribado, maging tahimik. Marahil tumatanda na kaya gusto natin yung katahimikan mga kakimpaw. Kaya hindi natin masisisi si Kim and Paula Avellino kung bakit nila pinipiling pribado pero hindi po secret ang kanilang relationship. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa testament ng kasalang Kim and Paolo Avellino na muli pong umiingay at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ito ay mag-ugat ng i-vlog po ni OJ Diaz ang tungkol nga dito sa kasalang naganap naman sa US. Abay, iba pa daw yung sa Paris, France, iba pa rin yung sa US, mga kakimpaw. Ano ba talagang totoo? Ang gulo, no? Kinasal sa Paris, France, tapos sa ibang bansa naman, aba, ilang beses bang pinakasalan ni Paolo si Junita Princess? Tatlo, dalawa, matindi. Sabi nga dito, kasal na nga ba si Kim at Paolo Avellino? Muling pinag-usapan ng chikang di umano ay nagpakasalang dalawa sa USA. Matapos ibahagi ni OG Diaz na may nakarating sa kanyang ganitong impormasyon. Lalo pang umingay ang espekulasyon dahil sa kasabay nga ng naging US tour ito noon ng Kim Pao ay nababalitang naroon din ang kani-kanilang pamilya. Saan ba talaga, sa US or sa Paris, France? Parang iba-iba naman ata mga kakimpaw, no? Dalawang beses pinakasalan. So ang tindi naman nun mga kakimpaw, 'di ba? Dalawang beses pinakasalan sa iba't ibang bansa. So, grabe. So, pwede naman yun mga kakimpaw. 'Di ba? Pwede naman talagang mangyari yan. Kaya nagkakagulo ngayon sa social media, hindi rin nila maintindihan or nalilito rin sila. Saan ba talaga kinasal, sa US or sa Paris, France? 'Di ba ang gulo? Pero kahit na magulo, masaya po tayo sa mga balitang lumalabas ngayon sa social media. Malay nyo nga, 'di ba? Dalawang beses silang kinasal. Eh di bongga mga kakimpaw. Talagang yung pag-ibig ni Paolo ay sukdulan for Chinita Princess. At yan naman yung gusto natin for Kim, na makahanap siya ng lalaking mamahalin siya ng sobra-sobra, 'di ba? Ultimate happiness ang maibibigay kay Chinita Princess. Wala tayong ibang hiling kundi yung ultimate na kasiyahan po ni Chinita Princess na talaga namang wish natin para po sa kanya. Bigo man siya sa dalawang naging ex niya, pero sa pangatlo, sana ito na nga mga kakimpaw. Sana hindi po nagkamali sa Chinita Princess ng pagpili, no, kay Paolo, kasi si Kim po ay laging nauuwing luhaan eh. Kaya sana baguhin po ni Paula Avellino yung history at ipamukha sa mga ex ni Chinita Princess na mali kayo ng sinaktan. Kasi si Kim yung babaeng dapat pinakakasalan, sineseryoso, minamahal, at hindi pinagpapalit sa iba kasi very rare ng isang Chinita Princess. Bihira lamang po makakita sila ng ganito kay Kimi na mabait, 'di ba? Loyal, mapagpakong baba, very generous, lahat nasa kanya na. Kaya kudos kay Paolo dahil nakita niya po yung katangian na yun ni Chinita Princess na hindi po nakita ng mga ex ni Kim Chu. So kayo ba mga kakimpo, ano masasabi niyo dito? Please comment down below.